Okay mga ka-travelers, ngayon ay panahon ng talaga mga napakamahal ng bilihin at syempre ang unang-unang crisis natin ngayon ay fuel o gasolina mga ka-travelers. No? So, sa video ito, maraming nagtatanong sa atin sa YouTube channel kung swak pa ba ito, pasok pa ba ito sa ngayong 2026 ang Rosy Chariot na ganitong modelo at basta ganitong trike mga ka-travelers. Maraming nagtatanong sa atin kung mas maganda pa ba itong gamitin sa panahon ng mataas ang presyo ngayon at talaga namang mahal ang bilihin. So yan, sa video ito sasagutin natin yung tanong nila. Okay mga ka-travelers, yung tanong ng mga subscribers natin at followers sa Facebook ay sasagutin natin. Gawa ng marami nagtatanong sa atin kung swak pa ba ito o pasok pa ba ito ang ganitong unit ngayong napakamahal ng gasolina at mataas ang presyo ng mga bilihin. So ayun mga ka-travelers, unang-una yung presyo nito ay medyo bumaba ngayon, nasa I think mga 111 or 12 na lang ang presyo ng cash nito. Pero sa installment, mag-installment ka pa rin ng 4,000 mahigit mga ka-travelers sa loob ng 3 years. Pero may discount yun siguro pagka lagi ka lang updated, no? So ayun, dito nga maraming nagtatanong sa atin kung talaga bang pasok pa ito sa panahon ngayon na napakamahal na ng gasolina. Dito sa Tuguegarao, marami tayong napansin nakaraan na kumuha ng ganito, ng Rosy Chariot, lalo na may mga business, yung may mga hanap buhay na pwede nilang i-travel katulad ng mga food cart at milk tea. Yan yung mga nakita natin na bumibili nito para paghanap buhay, no? O travel tawag dito, travel store, no? So yun ang ginagawa nila, kumukuha sila nito para gawing travel store, no? Doon naman sa may mga business, yung mga water station at mga ukay-ukay, kumukuha sila nito para pangkargahan at panghakutan. Ayun. So ayun yung mga napansin natin ngayon, gawa ng yung iba ayaw na nila kumuha ng mga diesel na sasakyan. At ang pinagpalit nila ngayon, Chariot, napansin natin sa mga business owner gaya nga napakatipid naman ito. Itong Chariot ay umaabot itong mga travelers ng 27 to 32 kilometers per liter. So hamakin nyo yun. Napakatipid na nun mga travelers. Compare mo sa diesel na 14 kilometers per liter yung diesel. At saka mas mahal ang diesel compare sa gasolina. So sa pamamagitan ng trike nito, mas makakatipid ka mga travelers. Mas ano yung travel mo, mapapa-adjust mo ng mas mura. No, yung gasolina medyo mura compare sa diesel. So kung mas matipid po yung ganitong trike compare sa diesel car. So yun. At ito naman sa mga new Chariot, iba na yung itsura ng mga ka-travelers. Yung sa gilid niya, iba na yung design ng kanyang cover diyan. Pero yung frame and windshield and yung likod ay parehas lang mga travelers yung design. So yung sa gilid lang pinagbago. Saka yung panel doon sa kanyang odometer, yung ganito niya ay nag-iba na dito sa mga latest model. Ito kasi 2021 model. So medyo malaki pa yung pinagkaiba dun sa new model. At mga ka-travelers, no, yung makina niya 175cc, same lang din naman sa engine replacement ng Barako. Pero yung kanyang mga pyesa, pwede natin bilhin sa labas, katulad ng mga store na nasa labas lang ng market. And then yung basta yung mga pyesa sa makina, mas madali lang siya hanapan mga travelers, no? At kagandahan dito, pag ganitong unit, meron siyang high and low gear. Pag alam mo na loaded ka, kargado ang Chariot mo, mabigat, paahon, yan, ito na, ibaba mo lang to at kayang-kaya ka na niya ihawon kahit gaano pa kabigat yung dala mo. Maliban lang kung mas lamang yung karga doon, pwede siyang umangat. Pero ito, kahit gaano pa kabigat yan, kakayanin niya ni Chariot. At dalawang klase ang Chariot ngayon. Merong passenger type, meron ding cargo type. Si cargo type naman nakadesign siya sa pangkargahan. Ito naman si passenger type, pang tao. Ngayon, may nag-comment doon sa ating channel kung yung cargo type ba, kung pwede niya bang kargahan ng tao. Pwede naman mga travelers, lagyan niyo lang ng upuan at lagyan mo lang ng upuan, din pwede mo i-open yung likod, yung parang drop niya sa likod. Ito kasi naka-design sa pantao, kaya halos lahat ng features na pwedeng gamitin ng tao nandito na. Pero dun sa cargo type, maglalagay ka pa ng upuan, yan, pintuan dun sa likod. Pero
Pag may nagtanong din doon na kung hindi ba hulihin ng LTO, hindi naman po hinuhuli ng LTO yan unless na hindi siya registered. Pero mas maganda kung ipaparehistro nyo mga travelers. Kasi kadalasan sa chariot naman ay hindi na pinapakailaman ng LTO kung anong klase siya ng body design, no? Kung cargo type man siya or passenger type. So hindi nila po hindi na po pinapakailaman, basta rehistrado lang ang chariot, okay na yun mga travelers. So ito kasi medyo ang chariot na to medyo mahina ang ilaw, so kailangan mo mag-additional dyan ng mini driving light. Katulad sa akin, nilagay ko ng fog light, dalawa yun, para medyo malakas yung ilaw niya, kaya nag-add ako. And then yung mga signal light niya, okay, matibay hanggang ngayon, visible pa naman sa gabi mga travelers tong kanyang mga signal light. Okay na okay mga travelers. At naglagay tayo dito ng dashcam. Kasi yung mga update natin sa ating sa ating chariot, yan, naglagay tayo ng dash camera. Then dashboard, patungan, ayan, meron tayong patungan dito, phone holder, action camera dito sa ating nakaharap, and storage. At least meron tayong mga pwedeng paglagyan. Meron na rin tayong cup holder, yan, di ba? Walang problema. Cup holder, pagka nagiinom ka ng kape, pwede mo ilagay dyan. Nagiinom ka ng nagiinom ka ng juice, yan, pwede mo ilagay dyan mga ka-travelers. Then naglagay na rin tayo ng car charger output. So dito, salpak lang dito ng car charger, bali 3 yan. Nilagyan natin para in case na malubat yung phone mo, pwede tayo makapag-charge dito mga travelers. So yan, ito ako lang nagawa nito mga travelers. Tabla lang to, yan, na pinagawa ko, tawag nito, hiningi ko dun sa upholstery itong tabla, and pinutol ko lang din, ako lang gumawa ng cover, yan. So matibay din naman mga travelers. Naglagay ako ng mga brace din sa harap dito para mas lalong matibay. So yan, ganyan na ganyan yung design ng ating mga travelers. Napakaganda. Naglagay tayo ng fire extinguisher para kung may sunog, mas madali natin makuha sa likod natin. Yan. So naglagay tayo ng side cover. Ito kasi dati nung panahon ng tag-ulan, nababasa tayo, kaya nagdesisyon tayo maglagay ng side cover. Ako lang din naglagay nito. Screw lang yan, nagbutas ako dito sa frame. Then kitain ko ng sealant hanggang dito. Then naglagay ako ng aluminum frame hanggang sa baba. Then naglagay pa ako ng brace, yan, para hindi mag-compress yung ating windshield, baka mabasag pagka matagtag. Okay, so yung panahon ng tag-ulan din, naglagay ako ng dito, yung sa tuhod, yan, para hindi mabasa yung tuhod natin. Yan, so naglagay ako nito mga travelers, kabilaan yun, pati yung kabila naglagay din ako nito para hindi na lumakas yung ulan, kaya hindi tayo mababasa dyan. So yan yung mga dinagdag natin mga travelers, no? Napakatibay nitong trike na to, chariot. Walang problema yan sa kargahan, pang service, no? So ito yung loob, yan, talagang naka-design sa passenger seat, passenger na na design. So nalagay ako ng rubber doon para hindi mainit sa taas, kasi pagka wala yun mainit, nako, grabe, initan yung mga pasahero. Meron pa yung insulator sa taas mga travelers na nakalagay. So ano pa, ito ko napapansin, maraming napapansin ito, nakakapansin. Ito po yung saban ito, kinuha ko yung nasa center ng passenger. Ito yung kinuha ko guys. So kinalagay kong cover dyan. So ayan, gumaganda na ang ating service. At least pag naglipat dito mga travelers ay ready na siya pang travel, pang karga. So sa mga nagtatanong kung swak ba ito sa ngayong taon, na ngayong panahong mahal ang gasolina, syempre naman swak mga travelers, dahil instead na gagamit ka pa ng diesel truck, diesel engine, or gasoline car, eto na, mas makatipid ka dito. Gawa ng parang motorsiklo lang yung consume nito mga travelers. Parang motorsiklo lang yung ang fuel consumption. Napakatipid. So yan,
from Tuguegarao nga papunta dito sa Isabela, ang fuel consumption ko lang ay 50 pesos papunta dito. So marami na akong karga niyan. 50 pesos pababa. So bali 100, sobra pa yan mga travelers. Sobra pa yan sa halagang 100 pesos ang kinakarga ko dyan. Ay sobra, ano tawag na? Sumusobra pa ang 100 pesos na gasolina. So ngayon medyo malang diesel ang gasolina. So siguro mga 1 litro, yan balikan rin mga travelers. 1 litro natin. So ayun nga 100 pesos balikan na. So ganyan katipid po yung Chariot. Kagandahan naman kasi nito ay marami tayong maikarga dyan. Mas makargahan natin siya ng kung anong gusto nating ikarga. Kumbaga talaga namang pangwaswasan tong Chariot na to. So may mga disadvantage lang katulad nitong ating gilid, kinain na ng kalawang. So siguro pag naka-budget tayo, paparepair natin yan mga travelers. Pintura lang yan din, masilihan. Okay na yan siya mga travelers, no? So ang isa pa dito yung clutch cable. Lagi kayong mag-abang ng clutch cable na extra dahil may time na kahit bago pa yan, dahil nga replacement ito ay pwedeng maputol pagka nasa long ride tayo. So sa ngayon okay pa naman siya, mag-1 taon na ito mga ka-travelers, pero hindi ko na siya paabutin ng 1 taon gawa ng medyo matigas na siya. So yan lang siguro mga travelers, no? So at least na may idea na rin kayo pag naputol yung ano nyo, yung cable odometer, sa odometer nyo, pwede nyo nang papalitan sa Rusi, meron silang stock, or doon sa mga shop na kilala sa lugar ninyo, yan baka meron silang stock doon na odometer. Pero pagkakalam ko pagka Rusi, wala pong gaanong nabibenta sa labas. Doon ka mismo bibili sa Rusi na branch nila ng cable sa odometer. So yun na yung napansin ko dito na disadvantage. So hanggang ngayon hindi ko pa nabilan to. Gawa ng medyo matrabaho to ang pagpalit na ito mga travelers. And isa dito sa disadvantage yung ating shock. So yung shock natin kasi nasira yan gawa ng napakabigat ng kinarga natin dati. So naghakot tayo ng mga container na tubig at patuloy na paghakot natin, nasira na siya. Nagpuswak yung oil niya, lumabas yung oil niya dito sa shock. So yan lang yung so yan mga travelers yung napansin natin dyan nakaraan. Yan ang daming oil na lumabas. So papayos pa natin yan, oil seal yan mga travelers. Napalitan siya ng oil seal. So yun, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe guys, subscribe na kayo sa ating channel at pakiclick na rin ang notification bell and click nyo po yung all mga travelers. Yun, thank you for watching.